Pilipinas, magandang araw po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao, sa mga ka-coffee na nakikinig po sa atin. Nasaan man po kayong panig ng daigdig, magandang araw po sa inyo. Mastermind. Yan po yung salita na pinatanggal sa records po ng impeachment trial ng Senado. Kasi hindi raw po appropriate yung term na yan. Kahit natanggalin pa natin yung terms na mastermind, isama mo na yung scam, isama mo na yung kung ano-ano pa mga termino na hindi kaaya-aya sa pandinig ng tao, hindi natin maikakaila na si Sara Duterte ang mastermind sa lahat ng korupsyon na ito sa confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education. Kasi inispin nila yun, pinapaikot nila. Ang narrative nila, walang kinalaman si Sara Duterte dyan. Hindi niya nakita yung confidential funds. Hindi dumaan sa kanya yan. Si Gina Acosta lang yan. Si Colonel Lachica lang yan. Sila lang yan. Sila lang ang nag-uusap. Hindi dumaan sa kamay ni Sara Duterte. Number one, siya po ang signatory. Siya ang nag-request. Biruin mo ha. Nag-request ng 250 million pesos na confidential funds. Nakita niya sa budget ng 2022. Umupo siya July 2022. Nakita niya, parang walang confidential funds dito sa budget ah. Hingi ka nga doon sa DBM ng 250,000. August 22, 2022. Humingi ng 250,000 na confidential funds without any plan. Walang plano na kung ano man, kung para saan yung 250,000. Basta sumulat siya, pahingi kami ng 250 million. Tapos sasabihin nyo, si Gina Acosta lang yan, si Colonel Lachica lang yan. Ilalaglag nyo si Colonel Lachica. Si Sara Duterte ang mastermind sa lahat ng bagay na ito. 28 days after, saka nagpasa ng plano. Ito yung plano. Yung plano, for the sake lang na may maipasang plano. Walang kumikwestiyon kay Duterte eh. Walang kumikwestiyon kay Sara Duterte. Walang naglalakas ng loob na questionin sila. Siga sila eh. Strong leader ang tatay nila. Kaya mo bang tablahin si Digong? Kaya mo bang tablahin si Sara Duterte? Kung isa ka lang simpleng empleyado dyan sa DBM, o isa ka lang empleyado, sige sabihin natin, yung assistant secretary niya, yung assistant chief of staff niya, o ikaw si Gina Acosta, ikaw si Colonel Lachica, kaya mo ba silang banggain? Definitely, hindi mo kayang gawin yan. Palabasin man nila na walang alam si Sara Duterte dyan, imposible. Tignan mo, pare-pareha sila ng kwento, yo. Pare-pareha sila ng narrative. Ang sinasabi nitong Deputy Chief of Staff, wala siyang alam, wala siyang knowledge. Pero meron siyang mga letters, may mga explanation siya sa Commission on Audit. Ilan yan? Parang 6 ata yan eh. No? 6 yung kanyang explanation na sulat sa COA, pumirma siya, at sinasabi niya, valid, proper, and regular yung paggamit ng confidential funds. Itong si Limwell to ha, Ortonio. Sumulat siya sa COA. Gina-justify niya. Tama, valid yung paggastos ng confidential funds. Tapos, nung sinalang na sa impeachment trial, I don't have any personal knowledge, Your Honor. Diyos mio, Marimar, niloloko ninyo ang taong bayan. Harap-harapan ninyong niloloko ang taong bayan. Kayo mga dilis na nagtatanga-tangahan, napakalinaw naman ng ebidensya, sige pa rin kayo. Political persecution pa rin ito. Ginigipit pa rin po si Sara Duterte. Nagpapapaniwala pa rin kayo dito kay Lemuel Ortonio. Hindi po siya tangang empleyado, hindi na siya simple o ordinaryong empleyado sa OVP. Siya po ay pangatlo sa pinakamataas. Si Sara Duterte, si Zulaika, si Ortonio. Number 3 siya. Tapos, nung sinalang dyan, I don't have any personal knowledge, Your Honor. Wala po akong alam dyan. Tanga ka? Hindi ka tanga. Sorry, mali yung term ko. Hindi siya tanga eh. Nagtatanga-tangahan lang, magkaibang bagay po yan. Kasi siya yung mga pumipirma doon. Wala siyang kawala. Tinan ko, yung record ko ha. Meron siyang sulat sa COA. Yung sagot na yan ha. Tapos, kung hihimayin mo na, tatanungin mo sa kanya kung paano ginastos yung confidential funds na yan, wala siyang alam. Alam mo, sa totoo lang, matagal nang ginagawa ng kampo nito. Matagal nang ginagawa ito ni Sara Duterte. Ang term nga dyan, copy-paste na yan eh. Yung sistema nila, sistematiko. May prosesong pinagdadaanan. Scam eh, sindikato eh. Yung sistema nila dyan sa Davao, pinalawak lang nila.
dinala nila sa kabuuan ng Pilipinas. Copy and paste. I-copy natin yung system na ginagawa natin sa Davao, and then paste. I-apply natin sa Office of the Vice President. Same persons involved. Si Gina Acosta ang taga-withdraw ng Jajaan. Oh. Ganoon din sila Zulaika, sila Ontorio, sila din yan. Sindikato nga ni. Kaya pala, napakalaki ng confidential funds dyan sa Davao. Sistema ito. Sistema kung paano wawaldasin ang confidential funds. Ang masaklap, hindi sila maayos gumalaw. Nagkataon lang talaga na hindi sila kayang banggain. For sure, nung si Sara Duterte ay mayor dyan sa Davao, kung sino man yung nagtitingin o nag-audit doon sa kanilang expenditures o sa kanilang confidential funds, alam yan na matindi ang kalokohan. Yung mga peking pirma na yan, yung mga peking acknowledgement receipts, alam yan kung sino man yung nag-audit. Pero hindi nila kayang banggain si Duterte. Kaya na mayagpag, ginawang gatasan yung pondo ng taong bayan. Kasi hindi nila kayang banggain si Digong. Remember, tanging itong administrasyon lang ni PBBM, merong ganito na unti-unti nang nagigiba itong kampon ni Sara Duterte. Only this Marcos administration. Only in this administration ang kayang bumangga o hindi na kayang konsentihin itong pagnanakaw sa kaban ng bayan na matagal na nilang ginagawa pero hindi sila nakikwestiyon. Kahit na lantaran na mali yung mga ebidensya, o mga acknowledgement receipts o kung ano man yung pinipresenta nila para i-justify na totoong ginamit nila yung confidential funds na yan. Malinaw na yan. Di ba? Niloko nila ang taong bayan sa mahabang panahon. Imposibleng wala silang alam dyan. Number 2, kahapon di ba nagkaroon ng ruling si Chis Escudero. Doon sa ruling, pinagbabawalan yung mga miyembro ng impeachment trial, definitely yung defense and the prosecution and even the senator judges and other members ng trial na magpa-interview, magkomento sa media, sa social media about the merit of the case o yung nilalaman ng mga ebidensya, nilalaman ng kaso. Hindi po eksklusibo yan kay Sara Duterte o hindi po siya exclusive o hindi siya kasama dyan. Hindi po ganun yun. Siya po ang respondent. The more na dapat siyang manahimik, na dapat siyang mag-comply doon sa ruling ng Senado. Pero alam mo ha, kakasabi lang ni Chis Escudero, naglabas agad ng statement si Sara Duterte. Kakasabi niya lang ha, ito yung rules. Wala talagang nirerespeto itong si Sara Duterte. Naglabas agad siya ng statement at ini-insist niya na fishing expedition pa rin itong ginagawang impeachment trial sa kanya ng prosecution. Kesyo wala daw pong ebidensya itong prosecution na makuha laban sa kanya. Mata mo ma'am, napakadami. Sang katerbang ebidensya, ayaw nyo lang tingnan. Fishing expedition daw yan at a shred of evidence daw. Nanonood ba kayo ng hearing? Nanonood ba kayo ng impeachment trial? Sandamukal na mga ebidensya na yan, tinuturo ka bilang mastermind sa lahat ng kalokohan na ito. Lantarang paglabag sa joint circular sa mga pulisiya patungkol sa pagwawaldas ng confidential funds. Tapos sasabihin nyo, walang ebidensya. Lantarang paglabag sa Rule 18. Matawag ka pa ha? Itong defense, yung grupo ni Sara Duterte. Sige kayong puna. Sige kayong sumbong. Yung simpleng post ni Attorney Lidonyo ba yun? Ligutan, sorry. Ni Attorney Ligutan patungkol doon sa misleading questions na ipinagbabawal na ginastify nila Attorney Ferrer Kesyo daw yung tinutukoy niya ay leading questions. Anyway, nag-post sa social media. Anong ginawa ni Attorney Sheila Sison? Sumbong agad kay presiding officer. Kasi prosecution, sa tingin ninyo nagkamali kahit hindi naman mali yun. Sumbong agad kayo. Pero sarili ninyo, si Sara Duterte mismo, nakabago-bago ng rules, nag-post agad ng statement, hindi nyo ma-call out. Siga nga ni, hindi nyo kayang questionin si Sara Duterte. Takot kayo kay Sara Duterte. Walang sinusunod na batas. Siya ang batas. Kung anong gusto niya, gagawin niya. Walang respeto sa impeachment court. Walang respeto kay Chis Escudero. And even sa mga abogado niya, walang respeto. Kakasabi lang, bawal yan eh.
sige pa rin siya. Gagawin niya pa rin lahat ng gusto niyang gawin. Ganyan katigas, ganyan kakapal na mukha itong tao na ito na gusto niyo pa maging presidente. Okay, good luck sa Pilipinas once na gawin niyo yung presidente. Kawawang kawawa ang Pilipinas. Una, wala nang alam. Pangalawa, nagnanakaw pa sa kaban ng bayan. Yan ang gusto niyo maging presidente. Uy, gising mga dilis. Gising-gising. Ayan na ang mga ebidensya. Nagsusumigaw ang mga ebidensya laban sa taong ito na dapat siyang matanggal. Sabi nga ni Kong Benny Abante sa kanyang interview ko sa kanya, no? Sabi niya, enough na yung evidence eh. Sa totoo lang, hindi na natin kailangan tapusin eh. Itong iba pang articles of impeachment kasi yung grave threat lang, enough na yun eh para i-convict si Sara Duterte. Nadagdagan pa itong articles ng confidential funds. The more na enough yun o more than enough yun na i-convict na si Sara Duterte. Huwag na paabutin ng February. Sana by November magkaroon na po ng ruling. Malinaw na malinaw ang kalokohan na ginawa ni Sara Duterte. Malinaw na establish na natin ang betrayal of public trust na isang major ground para siya i-ma-impeach. Huwag na natin patagalin pa. Ikaw, anong komento mo? Sige, ilagay dyan sa comment section para mabasa po ng iba natin mga ka-coffee. Yung mga nasa Facebook, baka di pa po kayo naka-like and follow, please. Like and follow. Of course, yung mga nasa YouTube, subscribe na po kayo. TikTok, subscribe na po kayo. And I'll see you in my next video. Bye-bye.